But they all followed instructions, maximum tolerance, all courtesy given. They offered them, lahat ng accommodations na hiningi nila, binigay. Ano pagkain? Sinungaling talaga. Kung gusto nga pumasok ni VP Sara, ayaw niyong papasukin. Lahat ng request nila binigay. Sinungaling mo! The airport, to Villamor, to Camp Crame. Oh yeah, it's not as simple as the airport. So in the airport, we had 1,500 men. 1,500 We didn't want the dami. Ninoy Aquino scenario to occur. So we were Wow! very sure of the security. Oh! Ayaw nilang magkaroon ng Ninoy Aquino senaryo doon. Ayun na nga mga kababayan dito sa video na to, nagsalita na rin ho itong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa ginawang pagtataksil nitong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino sa pagsuko niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa International Criminal Court. At itong si Nicolas Torre nagdadrama na ho. Bakit Brad? Natatakot ka na? Yan ang problema dyan. Ha? Inunaan mo kasi ng yabang. Ganyan ho nangyayari pagka angas ang inuna. Pero bago natin umpisa ng ating talakayan, kumusta ho kayong lahat dyan mga kababayan? Lalo-lalo na doon sa mga kababayan natin nandiyan sa Netherlands. Ha? Mabuhay ho kayo sa mga kababayan natin talaga naman na napakatindi ang pinapakitang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin ang lahat ng mga kababayan natin nandiyan sa Netherlands ngayong mga panahon na to. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Okay na ho sa atin yan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ha? Maraming salamat ho sa mga kakasubscribe lang sa PH Update. No? Maraming salamat to. Ayun na nga. Torre reveals threat from Rodrigo Duterte. My children will go after you. Anong children? Baka iniisip mo Torre yung biological children nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang tawag ng buong Pilipinas diyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tatay. Kaya relax ka lang, di ba? Sinasabi ko sa'yo. Para saan yan? Marami ka na bang natatanggap, Brad? Yan ang sinasabi natin. Huwag niyong iuna ang angas. Wala ho tayong ninanais na mangyaring masama dito kay Nicolas Torre. Wala ho tayong inaasam na kung anumang kapahamakan ang mangyari dyan sa walang kwentang tao na yan, ha? Wala ho. Ha? Wala ho. Hindi ho natin. Pero sinasabi natin dito, dapat sana bago ka nag-angas, bago mo ilinabas sa bunganga mo na kesyo hihilahin mo, kakaladkarin mo yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat pinag-isipan mo muna yan. Huwag mong isipin na pagka sinabi ni Tatay Digong na my children will go after you, ano ba tawag namin sa kanya? Baka nakakalimutan mo kung anong tawag namin dyan sa mama na yan. Anong tawag ng buong sambayan ng Pilipino dyan sa mama na yan? Kaya ka ba nababahala? Dahil alam mo, napakaraming anak niyan. Naku po, yari ka dyan kay Tatay Digong. Ha? At yung mga kababayan natin sa Davao, kababayan natin sa Mindanao, kababayan natin sa Visayas, naku, binabantayan kanila Torre. Lahat ng mata nila nakatuon sa iyo ngayong mga panahon na to. Lahat ng kilos mo nakikita nila. Ha? Masaya ka sa ginawa mo kay Tatay Digong? Pues magpa-party ka, yan lamang after party ng birthday mo. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Wala ho tayong sinasabing pagbabanta dito kay Nicolas Torre. Sinasabi lang natin dito, maraming anak si Tatay Digong. Maraming anak si Tatay Digong. Huwag mong isipin yang si Kong Pulong, yang si Mayor Baste. Ang tawag ng buong sambayan ng Pilipino dyan sa mamang gusto mong kalad ka rin, pasakay ng eroplano, ang tawag namin dyan Tatay Digong. Kaya enjoy mo lang ang mga maliligayang araw mo habang ikaw ang CIDG chief. Enjoy mo lang ang buhay mo. Yan naman ang dapat, di ba? Yung kinikita mo dyan sa mga ginagawa mo na yun, enjoy mo yan. Pinaghirapan mo yan. Pero tandaan natin mga kababayan, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo na to, merong balik. Pag gumawa tayo ng katarantaduhan, merong balik yan na katarantaduhan. Tandaan natin yan. Pag gumawa tayo ng kabutihan, meron hong balik na kabutihan yan. Yan ho ang ang unwritten rules ng universe. Ika nga. Pag may ginawa kang kabutihan, yun ang ibabalik sa'yo ng universe. Pero yung ginawa mong katarantaduhan na yan kay Tatay Digong Torre, hulaan mo kung anong balik niyan sa'yo. Di ba? Hulaan mo lang, sa'yo na lang. Di kami nandadamay dito, yung pamilya mo. Naku. Di kami baboy kagaya ng mga trolls at ensaymada vloggers ng administrasyon. Kaya hindi kami bababa dyan sa ganyang level ng pagbira. Ika nga, focus lang kami. Dyan sa pagmumukha mo na yan, Torre, dyan lang kami magpo-focus.
susubaybayan ka lang namin, titignan lang namin kung ano yung mga kabalbalang panggagawin mo. At ililista namin lahat yan. Ngayon, pagkasabay-sabay na tayong kumakain sa Jollibee, at nagkataon, yung crew sa Jollibee, anak din pala ni Tatay Digong, pasensyahan na lang. Ganun lang naman ho yun. Malay mo, bigyan ka na yung extra gravy. Patayin ko ka na lang, Brad. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan nun natin itong mga kababayan. Nakakalungkot itong pangyayaring ito. Pangulong Duterte ay isa sa mga dinadakila ng Pilipino. Dinadakila. Isang Narinig nyo ho yung paano isinalarawan itong isang sa ating mga kandidato. Kung Dante, yung sombrero mo, nasan na? Ano na papagawa na lang siguro tayo. Yung sa bagay, nandito naman na number ni Congressman Rodante Marcoleta. Nandiyan sa Gedli. Basta wag nyo na lang kung kalimutan. At laging tandaan ang mga numero ng ating mga kandidato dyan sa Gedli. 53, Pastor Apollo Kibuloy. At number 38, Congressman Rodante Marcoleta. Solido ho natin, Kong Dante. mabuting presidente na nakagawa ng Again wala tayong ninanasang mangyaring masama dyan kay Torre. Gusto nating magtrabaho siya kung ano mga pinagagawa niya ngayon. Pagpatuloy mo lang yan. Dagdagan mo lang yung mga kabalbalan na ginagawa mo. Basta ang sambayan ng Pilipino, pinapanood ka at linilista lahat ng mabuti sa kanyang bansa, sa kanyang mamamayan. Yung kanyang pagdurog sa mga gumagamit ng droga ay isang pamamaraan ng isang presidente para isagawa niya. Alam niya na makabubuti sa kanyang bansa. Siya lamang ang makakapag-desisyon nun at siya lamang ang pwedeng gumawa nun sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. Kung inaakala ng iba na yun ay mali, nasa sa kanila yun. Pero ang presidente ay malaya sa kanyang gagawin sapagkat siya nakakaalam ng kaputihan ng kanyang mamamayan. Ngayon, yung pagkakahuli sa kanya, hindi ko alam kung anong authority and under what authority it was done. Ang alam ko po, ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sagutin ng Pangulo. Sa makatwid, kung walang warrant of Ang nangyari dito kong Dante, napagtripan lang siya ng bangag. Yun ang nangyari. Yung lumalaban sa mga bangag, nagkataon, naging presidente, bangag ayun. Napagtripan siya ng bangag. Yan mga kababayan, pagka sa susunod na eleksyon, itong mga kababayan natin sigurado. Sigurado ho, kumbaga ika nga nila, lesson learned na tayo dito kay Marcos Jr. No? Wala na hong Marcos na mauupo kailanman. Wala na ho tayong bangag na magiging presidente. Yun ang ating sinisigurado dito. Kasi kumbaga ngayon nasala na natin, di ba? Basta konektado sa pamilya na yan, huwag nyo hong iboto. Yung kandidato nila, balita ko, nilangaw daw yung rally ni Tacloban. Wala ho silang drone shot ngayon. Wala ho silang crowd shot, yung tipong is-it sa entablado, puro close up ang nila. Bakit yung mga Tacloban ayaw nilang pumunta? Kasi alam nila yung mga kabalbalan ng administrasyon na to. Mga kababayan ano nyo ho, markahan nyo ho yung mga kandidato natin. Kagaya nitong si Atty. Roland Buino. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi pa ho yan, magiging mayor pa ho yan ng Davao City. At pagkalaunan, kung ibibigay niya dito kay Vice Mayor Baste, si Vice Mayor Baste magiging vice mayor. Tuloy ho natin. Forest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit ang dating Pangulo ng bansa ay kanilang takpin, hulihin. Hindi po mabuting patakaran ito at hindi ko rin nakikitang magandang senyales kung pag-uusapan ay yung inaasam nating pagkakaisa. Kanina po yung sinasabi ko, ang pagkakaisa ay napaka-importante. Kapag nagtalo-talo tayo, nag-iba-iba, nag-polarize ang ating bansa, yung ating pong iniisip na maraming bagay na ikabubuti ng bansa, lalong papalayo tayo doon. At ngayon, kung talagang totoong inuli siya, isa na naman pong senyales. Puntahan nyo ho
yung alyansa, yung page ng alyansa. Tingnan nyo ho mga kababayan, wala ho silang drone shot ngayon. Sinusuka ho ng mga taga-Tacloban itong mga kandidato ni Marcos Jr. Ang galing mo, Brad. Sa sobrang kabagagat mo, pati yung mga kandidato mo, pinahamak mo. Imbis na merong manalo, 2-3 sa mga yan, dito sa lagay na to, sa tingin mo natin, 0 vote itong mga walang yang to eh. Tandaan nyo mga kababayan, kung gusto nyo gantihan yung bangag na yan, vote straight ho tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, pinaglalaban natin yan si Tatay Digong sa Netherlands. Pero ang buhay dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin ho mga kababayan. Kaya yung ating panawagan, nagantihan ng sambay ng Pilipino, itong si Marcos Jr., vote straight ho tayo. Itong si Senator Ipe, itong si Senator Philip Salvador, nakikita nyo lang kung ganyan yan. Pero sabihin ko sa inyo, ang puso niyan napakalaki. Sabihin nyo na yung gusto nyong sabihin. Walang background sa ganito, hindi siya ganyan, dapat ganito muna siya. No. Nakita ho natin, nakausap ho natin ang mama. Ang puso ho niya, naramdaman ho natin nahanda ho siyang maglingkod. Marami ho dyan, tapos ng abugas siya, tapos ng kung ano-anong natapos nila ng government administrator o di natin alam kung ano mga kurso nilang pinagkukuha, pero ang gagaling mangurakot. Di ba? Ang gagaling lang mangurakot, kaya focus na lang ho tayo dun sa mga kandidato na yung puso nandun di ba? Nandun ho na handang maglingkod. Pero pagka meron silang nakitang kabalbalan sa pamahalaan, kanilang tatayuan. Hindi kagaya ng mga nagtapos ng abogado, nagtapos ng inhinyero, ng kung ano-anong mga kurso nila. Pag nakaharap na sa kanila yung problema, binigyan sila ng ayuda, tapos na. Di ba? Huwag kong ganun. Dito ho tayo, vote straight. Kung vote straight ho, sure. ng pag-aaway. Pero siyempre, yung si Congressman Rodante Marcoleta, 100% ho natin. Divisyon ng pagkakabahagi ng Pilipino. Nakakalungkot, kung hindi man nakakatakot ang kanilang ginawang ito. With the arrest of President Duterte, ano matingin mo na senaryo? Nakakalungkot o di man nakakatakot ang ginawa nila ito. Maging tayo mga kababayan natatakot sa totoo lang ha. Real talk dito sa ginawang kabangagan na to ng Marcos administration. Natatakot din ho tayo para sa sitwasyon ng ating bansa. Hindi lang ho sa panglabas na imahe natin, kasi sa imahe natin sa panglabas nagmukha ho tayo mga gago. Nagmukha ho tayong mga tanga. Nagmukha akong inutil yung ating judicial system. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Talagang ang bobobo ng mga Pilipino na to. Kailangan pa nilang dalhin sa IEC para panagutin yung dati nilang presidente kung meron mang kasalanan. Walang kwenta yung nila, yung Korte Suprema, yung mga abogado nila, mga korte nila, basura. Di ba? Ganun, real talk, ganun ang tingin ng international community sa atin. Pero yung pangloob na epekto ng ginawa nitong si Marcos Jr., yung panglabas yun lang naman, okay lang naman kung ano isipin. Wala ko tayong pakialam sa iniisip ng mga yan. Makaka-apekto sa ekonomiya saka sa mga magi-invest dito dahil nakita nila, di ba? Pantoka. Ganidan, napaka-unstable ng politika sa inyo. Alis na nga kami dyan, di kami magi-invest yan. Punta kaming Malaysia, punta kaming Vietnam, punta kaming saan. Basta wag lang Pilipinas, mga bangag yung mga pinuno dyan, di ba? Ganun yung mga yung epekto niyan sa panglabas. Pero sa pangloob, kaguluhan ho. Ngayon pa lang nakikita nyo yung mga senior citizen natin, nag-iiyakan. Nag-iiyakan ho sila buti na lang tayo medyo kumbaga laban na tayo ulit, game na, tapos na tayo doon sa doon sa punto na sobrang lungkot sobrang lungkot. Malungkot pa rin tayo, marungkot pa rin ho tayo, pero nandun na tayo sa nung una nasa denial stage pa tayo, no. Pero medyo nasa na ho tayo, acceptance na ho tayo, then eto na ho, bibira na ho tayo. Kaya nakikita nyo mga kababayan, medyo yung birada natin dito medyo kumbaga medyo mediin na. Di kagaya nung puro talaga, puro lang nang batukan natin tong si ito si Torre, di ako mababatukan lang natin sa video, babatukan natin. Pero hindi pwede. Kumbaga lang yun, silakbulang ng damdamin. Pero si Torre, natin yan. Labidabs natin yan. Torre! Balat sibuyas yan, baka kasuhan tayo. Balat sibuyas yan. Hindi, lang natin, baka iniisip na kasi ni Torre, yung biological children ni Tatay Digong. Tatay nga natin Huwag mo lang isipin yung biological. Diba? Lahat ng tumatawag sa kanyang tatay, anak niya yung mga yan. Kaya kung yung sinasabi niyang they will go after you, bilang anak-anakan ni Tatay Digong, at marami tayong anak-anakan ni Tatay Digong, tawag natin sa kanya tatay,
Yung iba siguro, pero dito tayo sa PH Update, rene-relay ko lang yung message, kumbaga, linalabas ko lang yung pagbabanta ni Tatay Digong na ginawa sa iyo na my children will go after you. 'Di ba? Oo, ako bilang anak niya, hindi ako, baka hindi ako sali doon. Yung ibang anak. Ako dito ako. O yung ibang mga kapatid ko diyan, ha? O alam niyo na gagawin. Ano nyo, i-baby nyo yung si Tore. Paliguan nyo, i-baby natin. Kaya naman, oo. Alam nyo naman yan, mainit ang ulo nyo. Baka hihilain ko yan. Gaganon tayo. Kakalad ko rin ko yan. Angas eh. Sa ating politika. Ang nakikita mo senaryo ay hindi magiging tahimik ang buhay politika ng ating bansa. Maaring ang mga kababayan natin na nagmamahal sa dating Pangulo ay malulungkot din. Baka nga hindi lang malungkot. Baka nga magkakaroon ng itatanim na galit sa kanilang sarili kung hindi mabuti. Ang kapayapaan po ay isang napakalaking bagay para sa ikabubuti ng bansa. Kung ito po ay talagang nangyari at ginawa nila, alam ko po hindi ito pagmumula ng kapayapaan. Lalo lamang tayong gugulo ng isang bansa. Sayang po yung ginagawa natin na sana ay masinop natin ang bansa. Ngunit itong mga ginagawa ito ay papalayo kaiba doon sa inahangad namin na sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming natatakot. Ayun na nga mga kababayan, isa ho yun sa mga kumbaga, mabibigat na bitaw nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa nangyari na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo dito sa, kumbaga, main event natin. No? Ito yung main event natin, itong si Ma'am Pinky. Pag nakikita ko itong si Ma'am Pinky Web, di ko alam, kinikilig ako. No? Kinikilig ako eh. Matagal ko nang pinapanood to eh, itong Ali na to. Dalaga pa siya nun eh. Pero ngayon medyo matanda na siya pero maganda pa rin. Ang tangkad ho niya niyan si Ma'am Pinky. Matangkad. Maganda na matangkad pa, di ba? Dito ka kung Dante ha. Kunyari, ka-face to face mo yan si Ma'am Pinky Web. Dito tayo kay Ma'am Pinky Web. Ang tatalakayin ho dito. Marami ho tayong pag-uusapan dito. Di ko lang paano natin pasisiksiksikin to. Yung haba ng video na to. Pero subukan ho natin talakayin lahat. Game! Action Force that was hit by a cell phone on the forehead. Let's play Okay, that okay. video. Maybe you Okay, can okay. help us. What happened? Bakit ho ba nagkagulo dito? I think that was the time that they were informed that he was going to be brought to the plane already. Oh, yun. Yan ho yung insidente. Sige, ganito na lang ho mga kababayan ha kasi hindi ayaw din ho natin gawa ng reaction video to kasi medyo yun nga yung silakbo ng damdamin, di ba? Kaya pagka kayo galit, manahimik muna kayo, wag kung ano-ano sinasabi nyo. Kaya nung medyo galit tayo sa mga nangyari kay Tatay Digong, nanahimik tayo ng bahagya. Hanggat maaari, di muna tayo nagsalita. Yung mga unang dalawang video natin noong hinuhuli si Tatay Digong, wala na ho tayo sa wisyo nun. Papunta na ho tayong dyan sa Villamor Air Base, diba? Di ko pa pala napakita yung video natin. Diba, sa susunod na video na lang siguro yun. Susunod na napakatindi na experience natin doon. Nakasalamuhan natin doon sila Jay Guevara, nandiyan sila Bisdak, yung mga vlogger, nandun ho sila lahat. Eto, ganito lang naman yan eh. Ganito lang kasimple yan. Para sa mga kababayan nating manonood dito, kayo may asawa o may partner. May partner kayo. Mag-80 years old na yan. Mag-80 years old. Tapos, ikaw na partner, alam mo lahat ng pangangailangan yan. Alam mo routine yan, ikaw yung kumbaga kaantabay niya araw-araw. Ang gustong mangyari ni Tore, ilayo. Ilayo yung mga tao na nakakapagbigay ng kumbaga comfort o kumbaga nakakapag-alaga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi wala nang ibang nakakakilala kay Tatay Digong, walang ibang kundi yang si Ma'am Hanilet. Diba? Kung kayo ay may asawa na edad mag-80 years old, 70 years old plus, tapos susubukan ho kayong ilayo. Ilayo. Diyan sa asawa nyo na yan. Kung kayo hong nasa kalagayan nitong si Ma'am Hanilet, tanong ko na lang ho sa inyo, ano hong gagawin nyo? Swerte pa nga itong pulis na to napukpuk pa lang na cellphone. Swerte ka, pukpuk pa lang na cellphone yan. Nakita nyo yung kabalbalan na ginawa nyo dyan kay Ma'am Hanilet?
Nakita niyo ho yan mga kababayan? Anong ginawa ng pulis? Di na raw siya mangkakaso. Paano ba naman? Nabukulan ka? Napukpuk ka ng ganito, after 38 hours, dun lumabas yung bukol? Ano yung bukol mo? Late reaction? Ganon? Pagkapukpuk, 24 hours, may bukol pala ako, dun lumabas yung bukol mo, ganon? Pambihira naman yan. Pagkalabas pa mo sa camera, talagang namamaga pa, ano? Sinong pumukpuk yan? Pinukpuk mo sarili mo? And the weird thing is that she was offered to ride the plane with him. You're talking about the partner, Hanilet? Yes, Oh, she was offered and she refused. Naniniwala ho ba kayo na she offered, inuperan siya na sasama siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang sinabi ni Torre, sasamahan siya ng 4 na katao. Ay hindi si Torre, yung sa balita noon. Sasamahan siya ng 4 na katao, okay? Sasamahan siya ng 4 na katao. Pipili siya ng 4 na katao na sasama sa kanya. Siyempre, nandyan yung abogado, nandyan yung nurse, nandyan yung security niya. At sino pa yung isa? 'Di ba? Kaya kailangan niyang pakapiliin at napag-usapan niyan kung bakit hindi sumama itong si Ma'am Hanilet. Merong dahilan yan kung bakit niya tinanggihan. At yung pagtanggi niya na yon, wag niyo namang palabasin na iniwan niya sa ere itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Teka lang itong si Remulla na to, ano talaga to merong something tong mama na to Ito. Kung ayaw mo dun sa may tama, di may mali ka. May mali talaga tong na to itong Remulla na to Pakinggan niyo ho yung mga kasinungalingan na sasabihin niya dito sa video na to. Pakinggan niyo ho mga kababayan. Ito, game. Biyahe ni ex-PRRD. Sumakay siya ng privado Sinungaling yan. aeroplano. 612, 10 nakasakay, 3 seat 10 nakasakay. para sa kanya, lay flat ang kama niya, 3 doktor ang kasama niya, tsaka isang Tatlong doktor ang kasama. Isang nurse pa nga lang, 2 araw lang yung visa, anak ng toko. 3 doktor daw kasama. nurse, tsaka 2 4 na nurse. security na pinili niya. Pinili niyang security. Inoffer namin sa kanyang kinakasama si Miss Hanilet na sumama, tumanggi. Kasi Hindi ko maintindihan ho yan pero ang basa ko dyan, bantayan mo mga bata, maiwan ka dito. Di ba? Alam ni Tatay Digong kung anong mangyayari pagka sumama si Ma'am Hanilet. Pagkaalis ni Tatay Digong, anong nangyari? Pumutok yung balita. I-raid ang bahay nila sa Davao. Kau naman, boy. Alam ni Tatay Digong kung ano sasapitin niya sakaling paglipad niya sa eroplano. Alam niya kung anong gagawin niyo doon sa bahay niya. Alam niya na lahat. Kumbaga, linaro niya na lahat ng senaryo sa utak niya. Kaya yung di pagsama nitong si Ma'am Hanilet, may dahilan yan. Pero huwag niyo nang palabasin na iniwan sa ere ni Ma'am Hanilet. Yung mga kasinungalingan talaga nitong si John Vic talagang sagad. Sukdulan, 30,000 AJK victim. Asan yung listahan? Gawa na kayo. Magaling naman kayo dyan. Para may lapag nyo sa media. Bigay nyo sa GMA at saka dyan sa ABS. Para mabilis talaga yung balita. Bigay nyo sa kanila yung 30,000 na listahan. Hindi, para mas masaya, gawin nyo ng 50,000. kasama rin si former Executive Secretary Bingbong Menaldea. Yung isang nurse nitong si Tatay Digong, wala mang valid visa yung ibang mga kasama niya. Kumbaga talagang ipinilit lang ipinasok para may kasama siya. Yung iba, 2 araw lang yung visa, kailangan nang bumalik sa Pilipinas. Kung makapagsalita itong si John Vic dito, akala mo talagang, ibang klase yung ginawa nila kay Tatay Digong. 3, talagang humihiga yung kama. 5 doktor. Anak ng toko. Pagdating nila sa Netherlands, anong sabi ng mga doktor? Wala sa magandang kondisyon si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba kahapon nga, di natin nakita ni isang beses. Ngayong araw na to, sana makita natin siya. Gusto ho natin makita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nakantabay ho tayo. Kung sakali napanood nyo ho itong video na to, natapos na yung first appearance itong si Tatay Digong, nangyari na hong nangyari. Pero ngayon, inaabangan ho natin. Habang ginagawa natin ho ito, inaabangan ho natin yung first appearance niya dyan sa ICC, no? Sinungaling talaga tong si At 3 pang magkakamag-anak talaga tong mga Remulla na to, mga sinungaling. kapulisan. Okay. A few moments later.
So direktang tanong, sir, dinedeprive nyo daw ng medical care si dating Presidente Duterte? May isasabi ko na bihira ang Pilipino na babiyahe na 3 doktor at 1 nurse ang kasama. Sinungaling talaga nitong... Laki mo sinungaling, Brad. DILG secretary ka pa naman. Eh kung sinungaling yung DILG secretary, lahat ng undersecretary at lahat ng kasapi dyan sa DILG na yan, lahat sinungaling. Hindi, bihirang-bihira na yan. Nangyayari lang yun sa mga bilyonaryo. At siya, Kagaya mo. Kagaya nyo, mga Remulya. Kaya hindi kayo mawala-wala dyan sa Cavite. Di ba? Oh, kaya kagaya nyo. Kakatakot to. Kasi sa PH update, ano ho yan kumbaga markado natin yung mga politiko na talagang... Yan, isa yung mga Remulya. Ano ho yan? Mga nakita yung ginagawa ni Boying, di ba? Nakikita niyo, ganyan yung mga mga Remulya na yan. on a private plane. Kilala niyo yung anak ni Boying? Yung pinadalhan ng tapos nakulong. Tapos maya-maya nakatakas. Oh. Tapos yung mga nagbayba sa kanya ay nanghuli sa kanya nawala sa pagkapideya. Oh, yan ang mga Remulya. Kamusta naman po yung Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo sa baba. Yan maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Talagang napakasinungaling ng John Vic Remulya na yan. Rekta. And when he was being asked to go to the plane, she suddenly threw a fit. Kaya dito po is yun po, yung isa sa miyembro ng staff Yes. ay tinamaan po sa Yes. forehead, no? If you notice, lahat na nakapaligid kay Babae. Presidente, babae. We didn't want, ayaw namin na mga lalaki ang pupersahin siya. Baka kalad ka rin siya kung ganun. Kaya babae talaga ang nakapaligid sa kanya. Sinadya po yan. Yes, sadya yun. How many policemen were deployed in this whole everything, sir, from the airport to Villamor to Camp Crame? Oh yeah, it's not as simple as the airport. So in the airport, we had 1,000... Planado yung parang parang trabaho ng mga kriminal talaga no? Yung paplansyahan natin paano papasokin yung bangko Step 1, step 2, step 3. Ganun na ganun yung galawan nila no? Kumbaga walang butas. Talagang di nila pakakawalan si Tatay Digong tapos linagay pa nila doon yung berdugong si Torre. Ayun nangyari. Nakita nyo mga kababayan, kaya markahan nyo ang pagmumukha nitong mga siraulong politiko na to, lalo na yung si John Vic Remulya. Gusto kong maging senador niya sa 2028. Markahan nyo yung tao na yan. Wala akong gagawing matino sa Pilipinas yan. Lahat to babaloktutin ng ng tao na yan. Nakita nyo kung ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung magkapatid na Remulya na yan. Markahan nyo basta Remulya, walang kwenta. Yun ang sigurado. 500 men. We didn't want a Ninoy Aquino scenario to occur, so we were very sure of the security. No. Nakakaano ka naman? Nakakaano ka naman? Ulitin natin. Tinanong ho siya kung gaano karaming taong nawindang tayo. Kasi di pa ho natin napanood to. Real talk di ba napanood to? Nawindang naman tayo dun sa sagot nitong si Remulya na yon. Grabe naman yan. Ibang klase naman. Ba't pati si Ninoy Aquino nakalad ka dyan sa usapan na isa pa? Policemen were deployed in this whole everything, sir, from the airport to Villamor to Camp Crame. Oh yeah, it's not as simple as the airport. So in the airport, we had 1,500 men. 1,500 We didn't want a nabi. Ninoy Aquino scenario to occur, so we were Wow! very sure of the security. Ayaw nilang magkaroon ng Ninoy Aquino senaryo doon. So, kumbaga, yung amo mong bangag natuto na sa kasaysayan na hindi dapat ginugurgor yung mga kalaban sa politika bagkos dapat pinapatapon sa ibang bansa. Kung natuto pala siya, pag-uwi nila dito parang mga hero sila at naging presidente pa siya, hindi niya kinonsidera yon. Na baka pagka umuwi dito si Tatay Digong, biglang maging vice presidente itong si VP Sara. Bakit? Natatakot kayo kung sakaling may mangyaring masama kay Tatay Digong diyan sa ginawa nyo na yan, biglang maging presidente itong si VP Sara. O baka biglang maging presidente itong si Manong Pulong Duterte. Nako, yan ang haba sinasad na paghahalata kayo. Bakit? Yung nangyari ba kay Ninoy Aquino, kagagawan talaga ng Marcos administration yon? Ito talagang si John Vic Remulya. Piliin nyo ho yung mga reference, yung mga salitang ginagamit nyo sa mga interview nyo para di kayo nagmumukhang tanga.
Kasi pati mga ordinaryong Pilipino, kayang i-rebat yung mga kabalbalan nyo na yan. Anak ng token, DILG secretary, di abogado. Hindi alam na inulin nila si Tatay Digong, pero yung sinasabi nila na entity o yung korte na sinasabi nila na merong warrant doon si Tatay Digong, hindi man nila binasa yung rules ng mismong korte na yon, yung ICC. Hindi man naman nila binasa. Dapat ho pala, hindi man diretsong ICC yan. Diretso sa ano yan, sa Supreme Court. O sa korte sa Pilipinas, kung saan korte pa man. Pero hindi ho sa ICC. Yan ang problema pagka hindi abogado at pagka pinangakuan ng kung ano-ano ng mga praning at bangag. Sa Malacanang, there was another 1,000. In Nako. Krame to, the usual lang ang Krame at saka yung... Damihan nyo yan. Damihan nyo. Kailangan nyo yung napakaraming pulis na yan. Nako, kailangan nyo yan. Para doon sa mga pulis na napag-uutusan sa mga illegal na ginagawa ng administrasyon na to, good luck na lang ho sa inyo. Good luck na lang ho sa inyo. Pag nakakakita talaga tayo ng pulis ngayon, kumukulo dugo natin. Pasensya na ho yung mga ibang pulis dyan, alam ko naman, mabubuti kalooban nyo. Marami lang talaga kayong bayarin. Marami lang talaga kayong mga loan, sasakyan, bahay. Kaya yung mga kabit nyo, kaya hindi kayo makapag-resign dahil marami kayong obligasyon. At dun sa mga obligasyon na yon, binenta nyo kaluluwa nyo dito sa administrasyong bangag. Saludo naman dun sa mga pulis at sundalong nag-resign na ho kahapon. May 100 na daw. Di ba? Palakpakan ho natin yung mga kababayan nating nagbitiw dahil sa prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Yun ang tunay na pagmamahal sa bayan. Kung mapahanggang sa ngayon, talagang kinukonsinti yung mga kababuyan ng administrasyon na to. Aba, mag-isip-isip ho kayo kung ano ba talaga kayo, pulisyo ba kayo o mga kawatan kayo. Ganun lang naman yan Dalawa lang naman yan. Lawbreaker o law enforcer. Dalawa lang naman ho yan mga kababayan. Alin sa dalawa? Sino ba kayo sa dalawa? Sa totoo lang, nalilito na kami. Para sa mga nasa PNPs, alin ba kayo? Lawbreaker o law enforcer? Hindi namin alam Hindi namin alam kung hindi pwedeng in between. Hindi kayo pwede doon sa gitna. Hindi kayo pwede doon sa gray area kung tawagin. Hindi kayo pwede doon mga brads. Dalawa lang yan. Tama, mali. Kung nasa tama kayo. Pero sa bagay, yung mga kabit nga naman, paano bibila ng bagong iPhone? Diba? Alam mo natin yan. Lalo yung mga general. Nako! Kaya nagmamadali sila dyan sa EDSA bus lane dahil kailangan nila magpa-change oil. Mga general! Walang hiya kayo. So, veterans are maybe 200. Veterans dahil, Just in kung case that he sakaling- felt sick, may dadalhin siya kagad doon. Grabe no. Ayaw talaga. Kung sakaling may mangyaring masama, automatic na sa veteran siya, di ba? Talagang lakas ng mga saltik nito, lakas ng mga tama nitong mga ano na to. Magkaka-jamming ba kayo dyan sa Malacanang pag nagpupulburon sila? John Vic, nagpupulburon ka na rin ba? Nagtatanong, nagpupulburon ka na rin ba? I mean, anong favorite mo? Pinipig o ubi flavor? Ako kasi favorite ko yung pinipig Sarap nun Si Pambansang Dalagan, minsan napadalan ko niya, talagang gustong-gusto niya yung pinipig ikaw ba, ano gusto mo? Favorite flavor sa pulburon? Kaso pagka yung pinipig, sininghot mo yan, medyo ika nga merong sabit kasi merong magaspang yun, baka dumugo yung ano mo doon, di ba? Hinigop mo. Ninunguya yun, hindi pa, hindi ginagano. Oy, bahala ko pala nating yung mga ensaymada vloggers diyan talagang takot na takot sila kasi merong isang vlogger na naghamon na maglabasan daw ng ng drug test sa mga vlogger. Okay. Kakanain ho natin 'yan. Magpapa-drug test ho tayo at balita ko yung ibang mga vlogger din daw para malaman na talaga kung sino yung mga nakikisimpatya sa mga bangag kaya naging bangag na rin. Kumbaga kinukonsinti nila yung mali dahil ginagawa na rin nila. And in Villamor, how many were there? Nako, ito na, umpisa na ho ito. Kasi contingent sa airport yan So, 2,000 all in all in the air na Villamor premises. I see. So I want to go back to that video, no? So when that happened, nagkabukol po yung staff na policewoman, and there was also Sinungaling. a statement made by the spokesperson of the PNP, General Jean Fajardo, and she said this: lahat ng pagmumura, panlalait, tinanggap ng kapulisan, and they still Yung pagmumura at paglalait, tama lang yun.
Si Jean Fajardo, dapat yung nunal niyan talagang paulanin na sandamukal They ng mga. managed to exercise maximum tolerance with all the policemen and policewomen that were involved in this. Were you happy? Were you satisfied Oh yes, sino man di matutuhan yan? with yung mga Duterte Tutukan. supporters? And, kasi hindi-expect mo na lalaban sila na magkakagulo. But they all followed instructions, maximum tolerance, all courtesy given. They offered them, lahat ng accommodations na hiningi nila, binigay. Ano pagkain Sinungaling talaga. Kung gusto nga pumasok ni VP Sara, ayaw niyong papasukin. Lahat ng request nila binigay. Sinungaling mo! Nandun ho kami, doon sa gate 1. Habang nag-i-interview si VP Sara, nandito ho si VP Sara. O, nandito ako, nandyan siya. Hindi lang tayo nakagip sa camera. Tatago tayo eh. Diba? Nandyan si VP Sara, nakaharap natin. Kunyari, guard tayo ni VP Sara. Gaganon-ganon tayo. Nandun si VP Sara. Ilang, di pala. Siguro mga ganito kalayo na namin ni VP Sara. At tapos si Madam Pamela, umikot siya para makuhanan ng picture. Doon lang ako sa gilid. Hindi nyo pinapasok si VP. Anong ibinigay lahat ng request? Sinungaling na gusto naman. nila. Humingi siya ng kama para magpahinga. Binigay sa kanya. Aircon naman yung Wow. kama. Parang napaka-big deal naman ng kama. Ang mahal siguro ng kama. Siguro yung mga bahay walang kama. Napaka-special ng kama. Ng toka, kung makapag-ano ka naman. Kahit yung kahit saan kayo magpunta ng Pilipinas, mga bahay, meron yung kama yan. Kaya wag yung gawing big deal yung kama. Baka yung dyan sa Villamor, kung saan kama lang inugot yung kama na yan eh. Kapag kama ka, kala mo. Parang binigyan nyo naman yung tipong kamang sobrang lambot na. Nakita ko namin yung kama, parang pong nga lang eh. Talagang He has to may see his tama, lawyers. may mali talaga dumating to. naman. So, Baka ayaw ho kasi nila yung may tama. May tama, di ba? May mali ho yung mga yan. Walang yang bigyan mga naman sa walang kanila yaya. ng courtesy. Okay, when you say that, Courtesy. sir, Ulo ko. yung mga Courtesy abogado mo niya mukha nasa mo. labas ng Villamor Air Base, ayaw papasukin eh. Nako! Ando doon si ES Medialdea sa loob. ES Medaldea. Andun din si Attorney Delgra sa loob. Yes. Yes. Pero meron pa pong ibang abogado. I guess that's what I wanna find out. Hindi na pwede yun. There was an operational risk kung papapasok ko ng ibang tao pa. Everyone who was with him in his party arriving from Hong Kong were allowed to join him. Okay, so let's go back to that. Paglapag po niya, sino ho ang sinabing maaaring pumili na sumama sa dating Pangulo sa Villamor Air Base? Who was given authority to say, you can bring this, and this person? Lahat sila pinayagan. Lahat ng kasama niya sa aeroplano, I think they were a party of 12, if I'm not mistaken. Sumama sa coaster at sumama sa Villamor. Lahat po yun. Lahat sila. Wala pong naiwan. Walang naiwan. Okay. And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What was, and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. Iwas po sa siya. Hindi ako nagplano niyan. Gagalit sa akin yung mga... It was a Grabe. group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So, he was gathering all the information in his source, in his location. So, ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he I was think so. part of the I think Duterte administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there such anything you can share? as the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team
It's the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The president. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Was it also Sabi ni Madam Pamela, ano daw si Imelda must be very proud. Ha, tarantado ang asawa, mas tarantado daw ang anak. Talaga si Madam, oh. Random ko yung hugot eh. siguro parte ho ba talaga ng plano na not to give the media any information because nobody really was talking to the media during that day? Yes, that was deliberate on our part. When you plan something like this, you cannot have any loose ends. So we made sure that, number one, that all the officers that you saw were wearing body cameras. So may resibo lahat ng ginagawa. We made sure that CCTVs were on. We made sure that everything was recorded. We made sure that when he was being questioned or asked of anything, it was recorded. So, if anything happened, may resibo lahat ng ginawa namin. Kasi ang lumalabas po, Takot Secretary, eh. ang Takot eh. nakikita po Wala namin silang mga video, bayag eh. mostly during that time, was coming from the camp of the former president, Yes. specifically his daughter, Kitty. Yes. We were getting a lot of, video from her. And nothing really from any one of you guys. So sinadya niyo po yan, pero sinasabi niyo, may body cam, lahat ng CCTV bukas, just in case may problema, meron po kayong Yes. may papakita sa Yes, taong bayan, yes, yes. ganon. Grabe, no? Talagang ang libangan, yung hilig ng mga Pilipino na teleserye, talagang busog na naman ang mga chismosa. Ha, may pag-uusapan na naman ng mga Marites bukas, di ba? Dahil dyan sa ano na yan ni Tatay Digong. Pambihira Because there was nothing to talaga, say. We had a statement that he was in our custody. He's in good health. And what else can you say? Wala ka nang masasabi pa eh. So, we stuck to that. And But while you we were- purposely kept him away from media. Yes, we did. You We did not want media to see him Yes, being... the optics would have driven the emotions of this country into different levels. They would have played into the drama, and it would not have been good. There was a picture of him naka-oxygen mask, Right, but right. it wasn't attached to the oxygen tank. Is that so? Yung nakahiga po siya? Hindi if you look at the picture closely, hindi siya naka-attach sa oxygen tank. Hindi daw nakatouch. Sinungaling, nakatouch! Talagang itong si John Vic Remulla. Ayun na nga mga kababayan, medyo pupunta na ho tayo doon sa first appearance nitong si Tatay Digong. Dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.